ng kanyang katambal na si Senador Noynoy Aquino, nagpaabot ng kanyang pagbati si Liberal Party Vice Presidential Candidate na si Senador Mar Rojas. Sa isang statement, sinabi ni Rojas na ang tagumpay ng kampanya ni Aquino ay singhalaga sa kanya ng sarili niyang kampanya. Pero dahil utang na loob daw niya sa halos 14 na milyong bumoto sa kanya ang ipaglaban ng isang kumpleto umanong bilangan, kasama na raw ang pag-usisa sa mahigit 2 milyong null votes, pinag-iisipan ngayon ni Rojas ang paghahain ng electoral protest. Binigyan kami ng instructions ni Senator Mar to gather all the data, all the records, all the documents, and to review them. Tapos gagawa kami ng report or study towards the filing of a protest. Paniwala pa rin ang kampo ni Rojas, posibleng sa null votes na pasama ang 200,000 dapat ay ilalamang daw ni Rojas sa nag-number 1 sa final canvassing na si Makati Mayor Jejomar Binay. Saan napunta yung 200? Baka sa null votes. Baka sa null votes. Diba? Kasi hindi nga natin nakita eh. Suportado naman ng Liberal Party si Rojas sakaling ituloy niya ang planong electoral protest. At LP ay handang sumuporta kung ano ang magiging desisyon ni Mar Rojas at maliwanag naman rin sa mga pahayag ni Senator Noynoy na whatever happens, malaki pa rin ang magiging papel ni Senator Mar Rojas sa Aquino administration. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Hindi naman katakataka ang paghahabol ni Senator Mar Rojas, lalo pat gitgitan ang naging laban nila ni Mayor Jejomar Binay. Katunayan, yamadong-yamado sa simula si Rojas, pero tila naging dark horse sa karera si Binay. Balikan ang makulay na labanan sa pagka-vice-presidente sa report na ito. Sino ang vice-presidente mo? Ang vice-presidente ko may paninindigan, matapang at hindi umuurong sa laban. Wala na lang 3 linggo bago mag-eleksyon nang lumabas ang patalastas na ito ni Senador Cheese Escudero kung saan idineklara niyang manok sa pagkabise si Makati Mayor Jejomar Binay. Ang vice-presidente ko, di pinanganak na mayaman, di rin ilustrado, kulay Pilipino. Ang presidente ko, pinalaki ng tama na magulang, simple kong mamuhay at nasa tamang lugar ang puso. Ang presidente ko, makabago. Sinundan niya ng isa pang campaign ad kung saan ang kanyang kumpare at pambato ng Liberal Party na si Senador Noynoy Aquino ang inendorso niya sa pagkapangulo. Ang presidente ko, tunay na oposisyon, pananagutin ang tiwali at di makikipagtransaksyon. Anong kombinasyon? Noynoy for President, Binay for Vice President. Malinaw ang tandem na iniendorso ng kampo ni Escudero. Galing sa legislatura si Noynoy, magandang ang katambal at katandem niya sa paninilbihan bilang presidente at vice-presidente, may executive experience. Sumunod na linggo animoy dark horse na namayagpag sa mga survey si Binay. Sa survey ng SWS at Business World, lumalabas na kasabay ng pagbaba ng ratings ni Liberal Party Vice Presidential Bet Mar Rojas, sumipa sa pangalawa si Binay. Ganyan din ang lumabas na resulta sa survey ng Pulse Asia, pero dito 9 percentage points na lang ang lamang ni Rojas kay Binay. At pagsapit ng May 6, 4 na araw na lang bago mag-eleksyon, nagtabla sa 37% ang dalawa sa survey ng SWS at Business World. Lalo pang nagpainit sa gitgitan ng karera ang mga campaign ad kung saan tila nagtatapunan na ng putik ang dalawang kampo. Ang vice-presidente ko, masipag. Sa patalastas na ito na binayaran ng mga supporter ni Binay, makikita ang litrato ng pumapalakpak na Mar Rojas habang nilalagdaan ni Pangulong Arroyo ang isang batas at may caption na kakampi sa EVAT. Tinapatan naman ito ng ad kung saan sinabi ni Congressman Teddy Boy Locsin na wala raw kalyo ng katiwalian si Rojas habang ipinapakita ang isang news clipping tungkol sa kasong graft laban sa mga Binay. Araw ng eleksyon, Mayo 10, sabik ang lahat sa kahihinatnan hindi lang ng karera sa pagkapangulo kundi pati na sa pagkapangalawang pangulo. At wala pang 24 oras mula na magsimula ang botohan, lumabas na nangunguna sa Advanced Partial Official Transmission of Results ng COMELEC si Binay. Ang lamang niya sa pumapangalawang si Rojas, wala pang 1 milyon. Sa mga sumunod na araw, hindi bumitaw sa numero 1 pwesto sa pagkabisa si Binay. Pero si Rojas, never say die pa rin nang humarap sa media sa kanyang ika-53 kaarawan. Pinapaabot ko sa ating mga kababayan na masinsin po tayong nakatutok sa gitgitan sa pagkapangalawang Pangulo. Hanggat hindi pa tapos ang bilangan, tuloy na tuloy ang ating laban. At habang umuusad ang bilangan, kanya-kanyang labas ng datos ang mga magkatunggaling kampo.
Sabi ng Liberal Party, aabot daw sa mahigit 2 milyon ang lamang ni Rojas kay Binay sa 10 probinsya sa Kabisayaan na hindi pa raw pumapasok sa tally. Pero salag ng mga ekspertong kinuha ng kampo ni Binay, kung susamahin daw ang bilang ng mga botante sa mga kilalang baluarte ni Rojas tulad ng Western at Central Visayas at sa Caraga Region, nasa mahigit 900,000 lang daw ito. Batay kasi sa mga inilalabas na report ng COMELEC at PPCRB, consistent naman na ako panalo more or less ng 800,000. Sang-ayon sa PPCRB tsaka tsaka sa COMELEC reports tsaka kay BP Dahil sa gitgitang laban sa pagkabise, naipit ang proklamasyon ng bagong Pangulo ng ating bansa. Lalo pat mag-iisang buwan matapos ang eleksyon, dagdag bawas naman ang pinalulutang na teorya ng kampo ni Rojas kaugnay sa 2.6 million daw na null votes o mga botong hindi binilang ng makina sa pagka-vice-presidente. Mataas daw ang null votes sa mga lugar na tinaguri ang baluarte ni Rojas. At pag binilang daw ang mga ito, nasa tansya ng kampo ni Rojas ay 50 hanggang 60% mapupunta sa pambato ng Liberal Party, aabot daw sa hanggang 300,000 boto ang madadagdag kay Rojas. Pero giit ng kampo ni Binay, ang hindi raw sinasabi ng grupo ni Rojas ay makikita rin umano ang null votes sa mga lugar kung saan nanalo rin si Binay. At base sa hawak nilang datos, papalo raw sa mahigit 700,000 ang magiging lamang ni Binay kay Rojas kapag nakanvas na ang 5 natitirang COC mula sa Mountain Province, Bacolod City, Davao City, Eastern Samar at Lanao del Sur. Sa kabila ng maiinit na batuhan ng mga akusasyon at yabangan ng mga numero, walang dudang ang karerang ito sa pagkabise ang isa sa pinakamakulay at pinakainteresante sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Para sa saksi, Mariz Umali nag-uulat. At sa gitna ng nakaabang proklamasyon bukas, sumugod ang taga-suporta ng ilang natalong presidentiable sa batasan para igiit ang mga anilay hindi pa nare-resolve ang issue tungkol sa eleksyon. Saksi si Ivan Mayrina. Magtatanghaling tapat ng sugurin ng pinagsalin na puwersa ng Bangon Pilipinas si Brother Eddie Villanueva at ang Kapatiran Party ni Councilor JC De Los Reyes ang Kamara. Gate nila ilang oras bago i-canvas ang kahuli-hulihang COC. Hindi naman daw kung sino ang nanalo ang kanilang issue. Sa halip, kino-question daw nila ang nakaambang proklamasyon sa kabila ng napakarami pa umunong tanong na hindi nasasagot kaugnay sa kauna-unahang nationwide automated election sa bansa. Hindi ito stopping proclamation, hindi ito repudiating kung sino yung mga perceived winners. It's plain and simple truth. Ano ba talagang truth? Si Councilor JC De Los Reyes sa una nang nag-concede pero kalaunay kumambyo. Hindi raw 100% ang pagkilala sa Aquino presidency hanggat hindi raw ito tumutugon sa kanyang hamon. Ibahin natin. Ang nanalo magsasabing imbestigahan natin dahil mukhang maraming dayaan itong eleksyon na ito. Kanina, formal lang tinapos ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang investigasyon tungkol sa umano'y naging dayaan ng eleksyon. Pero para sa COMELEC, sa kabuuan ay masasabing matagumpay raw ang naging eleksyon. Ito na nga raw ang may pinakamabilis na canvassing sa kasaysayan ng bansa. We've never said that it would be a perfect elections, but we've always said that it would be a much better elections than previous elections. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Dating US Vice President Al Gore nasa Pilipinas para mag-lecture ukol sa climate change. Sa Al Volcano, dinarayo pa rin ng mga turista kahit nakataas ang Alert Level 2. Asilipin na magiging forma ni Senador Noynoy Aquino sa oras na maupo siya bilang Pangulo. Balitang hatid ng Isang Liga ng Katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.